So ano pong interpretasyon natin dito sa pagkaka-aresto po kay Pokis? Kinasuhan po siya ng inciting to sedition. Unang-una po ay mariin naming kinukundina ni retired General Virgilio Garcia na isa rin tumatayo bilang abogado ni General Pokis ang paglabag po sa karapatan ng aming kliyente. Kanina po sa airport, repeatedly we demanded that the police respect our rights as lawyers to confer with our client. Pero hindi po kami pinagbigyan, bigla pong itinakbo rito. Ito po ay ginawang sample si General Pokis na kapag ikaw ay nagsalita laban sa gobyernong ito, ito ang sasapitin mo, ikaw ay aarestuhin, hindi ka papakausap sa abogado mo at haharas ka at magsasuffer ka pati ang iyong pamilya. Hindi yata flood control ang problema ngayon eh. Ang problema yata natin ngayon, hindi sila sumusunod sa batas. Yun yung problema natin. Ang mismong nagpapatupad ng batas, namumuno ng batas, ay hindi sumusunod sa tamang proseso. Di ba? So yun ang problema natin. Hindi lang flood control ang problema ng bansa. Ang problema natin, ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kinampanya ko noong before election, 6 million more or less ang itinulong ko, pero naramdaman ko after 1 year, mukhang actually hindi ko tinatanggap yung salitang budol, ano? Nagagalit ako sa mga kasama ko, budol. Pero after 1 year, parang narealize ko, parang totoo. So ngayon, magti 3 years na, ay talagang budol nga. Walang natupad sa pangako. So yun ang problema natin. Because of Marcos, na-divide ang Pilipino. Nahati tayo. Tayo mismo Pilipino, nag-away-away. Bakit nangyari ito? Alam niyo bakit nangyari ito? Dahil nga, yung sinasabi natin ng Pangulo natin, mahinang Pangulo, mahinang Presidente. Yun ang katotohanan. Kasi kung matigas ang Presidente, hindi tayo magwatak-watak. Sulit tayong Pilipino. Na ang pinaglalabanan lang natin, yung politika. Ngayon, parang personalan na tayo eh. Attorney, bailable po yung kaso. Magkano po ang bail na inareport? 48,000 po ang bail. Okay. Medyo mabigat para sa isang retired na general na pensyon lang kasi hindi naman po kontratista, hindi naman po congressman yung aming kliyente. So mabigat po para sa isang retirado na pensyon lamang ang inaasahan na magpiyansa pa ng 48,000. Papakawalan dito sir after magpiyansa. I-turn over ko na kayo kay General Attorney Virgilio Garcia. Sir, pagka na-comply natin yung requirement ng court, yung mga documentary requirements, at makapag-post tayo ng cash bail na 48,000, ina-expect natin na yung order of release i-issue ng korte. Hopefully very soon para hindi niya na kailangang matulog sa kulungan. Actually, alam niyo, gusto namin yung paalam sa inyo. Originally, we planned this to be very quiet. Ayaw namin ng ganito na gusto lang namin na pagdating niya, very quiet, we arrange with the arresting team ng Quezon City, CDU. Quiet lang. Aresto siya, dalhin siya sa Camp Karingal, ipaprocess namin yung bail. Walang masyadong bruhahan ganito. Pero sila na yung nagpalaki ng issue na naging ganito na. So wala kaming magagawa. But you know, hindi ito kasi magandang reflection sa Philippine National Police. And I hope that under the leadership of General Nartates, hindi magiging lalabas na abusive yung ating Philippine National Police. No? Kasi unang-una, sabi, binasahan ng Miranda rights. Binasahan mo ng Miranda rights. Unang-unang sinasabi doon, you have the right to counsel of your choice. Oh. Andun kami, nag-i-insist kami, we want to talk to our client. Ayaw kami pagbigyan. So that was violated right there. Unang-una violation yung agad yun. Constitutional right. Sir, ibig sabihin, sasampahan nyo ng kaso yung mga Natural. Oo. Administrative. Kung may criminal, pati criminal. So, pero definitely hindi namin palalagpasin ito dahil hindi naman pwedeng i-violate ang constitutional rights ng ating mga mamamayan. Hindi naman pwedeng mangidnap kayo na mangidnap pati palipad nyo sa kung saan yung taong Pilipino. Hindi po pwede yung gano'n.
meron po tayong batas na kailangan nating sundin. Sila po dapat ang nagpapatupad ng batas. Hindi sila yung lumalabag sa batas mismo. And we do not go through the exercise of reading rights pagkatapos ay iba-violate mo right there. Hindi pwede yun. Attorney, kamusta si Sir Hello. Popis? Ay, it's Anong okay. pahayag niya po Medyo, dito? ano lang, alam mo, siyempre, kasama mo, asawa mo yun, nag-aalala ka na, siyempre, concerned din siya doon sa how the wife will feel. No? Kasi General Popis he's been through a lot, all his life, serving this country. The medal yan eh. Oo. Kung siya lang, yung sarili niya, kaya niyang i-handle yun. Pero siyempre, andyan yung asawa mo na nag-aalala sa'yo. Baka din na tayo bigyan ng picture. Alis lang, sakay sila. Ito, Bea. Sabi nung lumabas kanina. Bakit tanong meron dyan, may tipping. Probinsyana. Probinsyana. Wala na, dire-diretso na doon. Pero babalik pa. Paala na. Wala. Apeng, huwag kang sasapaw sa screen ko, Apeng, ha? Apeng, nagtatawag ko na kalapati yun. Ito ka lang naman sa kwento mo eh. Hindi na tinawagan si Kernel. Diba lumabas si Kernel, bibili ng pagkain. Dito, Kernel ka lang. Tapos dito nakabili dahil nga tinawagan siya. Ngayon, ako pupuntahin doon. Papakita lang siya. Pagkatapos, babalik niya yun uli dito. Para pakawalan. Parang ganun lang din, ha? Sir, pa-deliver po ng tubig sa BIA. Tama tayo. May service pa. Ano yung ginagawa mo? Meron kami dito doon sa General. Meron. Para makalabas sa akin. Meron nga sila.